Naranasan mo na bang magulo ang lahat sa paligid mo? Pero ang tanong mo talaga, pwede bang maging kalmado kahit ganito? Tara, pag-usapan natin. Alam mo katambay, kapag may chaos, automatic reaction natin ang kabahan. Kapag may problema, natural lang na magpanik. Parang kapag may biglang brownout, una mong tanong, hanggang kailan to? Hindi, anong lesson ng brownout? Ganon din sa buhay. Kapag may gulo sa pamilya, pressure sa trabaho, or uncertainty sa future, parang ang hirap maniwalang may peace pa. Kasi sa isip natin, peace dapat kapag tahimik na ang lahat. Kapag solved na ang problema, kapag wala ng bagyo. Pero ang tanong, paano kung hindi pa tumitigil ang bagyo? Sa Mark 4:39, may eksenang sobrang interesting. May bagyo, malakas ang hangin, pumapasok ang tubig sa bangka, panik ang disciples, at si Jesus, tulog. Katambay, isipin mo yun. Habang nagpapanik ang lahat, si Jesus, mahimbing ang tulog. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya kung sino ang may kontrol. At nung ginising siya, isang linya lang ang sinabi niya, "Peace, be still." At biglang tumahimik ang bagyo. Hindi niya muna kinausap ang disciples. Kinausap niya muna ang bagyo. Minsan kasi katambay, ang kailangan mo hindi explanation, kundi presensya ng Diyos na kayang patahimikin ang kahit anong chaos. Ang peace na galing sa Diyos, hindi dependent sa tahimik na paligid, kundi sa kung sino ang kasama mo sa gitna ng gulo. Kaya sobrang bigat ng sinabi ni Jesus sa John 14:27. "Peace I live with you. My peace I give you. I do not give as the world gives." Napansin mo ba? Sinabi niya, my peace. Ibig sabihin, hindi ito peace na nawawala kapag may problema. Hindi ito peace na fragile. Ito yung peace na dala niya para sa ating lahat na dumedepende sa Kanya. So kung si Jesus kalmado kahit alam niya ang darating, hindi dahil madali ang future, kundi dahil malinaw ang kanyang tiwala sa Ama. Parang disciples din tayo minsan. Konting alon lang, panic agad. Konting delay lang, overthinking na. Konting problema lang, feeling natin, lulubog na ang buong bangka. Pero nakakalimutan natin ang isang bagay. Hindi kailanman lumubog ang bangkang kinaroroonan ni Jesus. Kahit basa, kahit magulo, kahit mukhang delikado. At minsan katambay, akala natin, tulog ang Diyos sa problema natin. Pero ang totoo, hindi siya tulog. Kalmado lang siya. Ang chaos, hindi laging senyales na walang Diyos. Minsan, senyales lang ito na tinuturuan kang magtiwala kahit wala kang kontrol. Ang peace, hindi nangangahulugang wala ka nang nararamdaman. Ang peace ay yung kaya mong huminga kahit may bagyo. Dahil alam mong may kasama ka. Kaya kung nasa gitna ka ng storm ngayon, katambay, tandaan mo ito. Hindi mo kailangan hintayin tumahimik ang lahat bago ka maging kalmado. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sitwasyon para makaranas ng peace. Ang peace na galing kay Jesus, pwedeng maranasan kahit may alon, kahit may hangin, at kahit parang wala kang kontrol. Kung nasa bangka mo siya, hindi ka lulubog. Kung kasama mo siya, may kapayapaan kahit may chaos. Magulo man ang paligid, pwede ka pa rin maging kalmado. Hindi dahil strong ka, kundi dahil may Jesus na nagsasabing, "Peace, be still." At kapag siya ang nagsalita, kahit anong bagyo, nakikinig.